Nagsasabi lang ako ng totoo no, sa 20 pesos per kilo na bigas. Dahil that is a campaign promise and it's a little too late. Too little, too late siya. At magtataka ka kung meron tayong 20 pesos per kilo na bigas, bakit sa Visayas lang ito i-implement? Nakikita natin mahina yung mga senador ng administrasyon doon sa Visayas. So, wag daw po may rally ng crab mentality. kaya nga ma'am, hindi yan na pagiging na mapagpuna. Nagsasabi ako ng totoo. It's a campaign promise, yung 20 pesos per kilo na rice. And ngayon lang in-implement na panahon ng eleksyon. It's, sabi ko nga, too little, too late to comply with the campaign promise ngayon. At para lang din sa isa pang darating na eleksyon kung sa lugar sa Visayas kung saan mahina ang numero ng mga kandidato ni BBM. Mahina ang mga kandidato ni BBM mga kababayan sa Visayas, kaya daw inumpisahan dito po sa Visayas itong 20 pesos na bigas mga kababayan, no? Yun po yung pahayag ni Vice President Sara Duterte dito po sa kanyang ambush interview dito po to sa Tondo, Manila. Ayan, na kung saan kanya pong inendorso si Congressman Carlo Lopez mga kababayan, no, na mga kalaban ni Valeriano, yung pasimuno doon sa privilege speech niya doon sa confidential funds ni VP Sara mga kababayan. At ngayon po itong 20 pesos na bigas daw mga kababayan, no, na umpisahan ng mabibili dito po sa Visayas area. Ayan, so sabi ni VP Sara, it's too little too late. Ayan, dahil ito po ay campaign na promise noong 2022 at ngayon na naman ay mag-i-eleksyon na, kaya ito ay ginagawa mga kababayan, itong 20 pesos na bigas. Ayan. At dagdag pa ni VP Sara mga kababayan, bakit po sa Visayas lang? Bakit hindi po sa Luzon o kaya sa Mindanao din? Kasi lahat naman ay nagugutom, no? At lahat ay apektado dito sa pagmamahal ng presyo ng bigas. Pero bakit sa Visayas area lang? So ibig sabihin dahil mahina po ang kandidato ng mga administrasyon ng BBM admin senator sa Visayas, kaya doon sila nag-umpisa mga kababayan, no, sa Visayas area. So yun po yung banat ni VP Sara mga kababayan. Samantala meron din pong salita mga kababayan ang dating secretary, no, ng Department of Agriculture, no, si former DA Secretary Leonardo Montemayor mga kababayan. Meron po siyang sinabi dito at pinuna rin po niya itong hakbang or ginawa ng gobyerno, no, na gawing or mabibiling 20 pesos na lang itong presyo ng bigas kasi malulugi daw po unang-una itong ating mga local farmers. Pag bababa yung presyo ng bigas, bababa rin po yung presyo ng palay. Ayan, at meron pa pong mga production cost daw, mga ganon. Kaya tatama rin po mga kababayan itong mga farmers natin at baka hindi na rin po sila magtanim kasi loging-logi po sila. At question niya rin mga kababayan itong timing, no? Itong pag-implement dito sa 20 pesos sa bigas sa Visayas at bakit rin po sa Visayas area lang mga kababayan umpisahan nila or gagawin nila. Bakit kayo lang daw ito gagawin ng gobyerno na nakapagdeklara na ng food security emergency sa bigas para ibenta sa mga lokal na pamahalaan? Ang nakakabahala rin daw ay kung kaya bang isustain ng DA ang pagbebenta nito hindi lang sa Visayas kundi sa buong Pilipinas. Sa kalkulasyon kasi ng dating DA chief, kakailanganin ng 1.6 hanggang 1.7 kilograms ng palay na gigilingin para maging bigas. Ngunit ang bilihan na raw ng palay ngayon sa mga magsasaka ay nasa hanggang 23 pesos kada kilo. Iba pa raw dyan ang cost of production na posibleng umabot ng hanggang 37 pesos. Kaya kung ibebenta raw ito ng DA sa 20 pesos, ay malaking lugi ito para sa gobyerno. Magkakaroon po ng subsidy o pagkalugi ang gobyerno po natin, bawat kilo na ibibenta ng 17 pesos. So, if you multiply that, hindi natin alam kung ilang mga targeted beneficiaries sa Visayas. Let's say 1 million po ang qualified. So daily, bibili po ang bawat isa sa 1 million na mamamayan ng 20 pesos NFA rice. Ang gugulin po ng gobyerno po natin ay 16 o 17 million pesos po na subsidy o pagkalugi. So in 1 month, that is over kalahating bilyong piso po yan just in the Visayas. O in 1 year, naku po, that will be siguro
6 billion pesos maybe in 1 year, just in the Visayas. Dagdag pa ni Montemayor, hindi lang gobyerno ang maaapektuhan sa planong ito, kundi maging ang mga lokal na magsasaka. Kapag nangyari daw kasi yan, babagsak ang presyo ng palay. Ang 20 pesos po na bigas, ang katumbas po niyan na presyo ng palay, 10 piso bawat kilo. Mabigat po yun sa farmer kasi ang production cost po niya is 15 pesos per kilo. So if he will sell his palay, na cheese na lang, lugi po siya. 5 piso bawat kilo po ng ng palay. So baka down the road, marami pong farmers natin ayaw na magtanim ng palay kasi magiging palugi po sila. Masyado na raw desperado ang gobyerno sa hakbang nila matapos ang palpak na implementasyon ng Food Security Emergency. Hanggang ngayon daw kasi ay nasa halos 20,000 bags pa lamang ang nailalabas mula sa mga bodega ng NFA, malayo sa target na higit 300,000 bags na ibebenta sana sa mga LGU. Desperado rin ang TANFA na mabawasan talaga yung kanilang yung buffer stocks. Kasi habang tumatagal nga, lumuluma yan eh. And then, pagkapuno yung bodega mo, hindi ka makakabili ng bagong palay. Nababahala rin ang grupo sa kalidad ng bigas dahil ilang buwan na itong nakaimbak sa mga bodega sa iba't ibang rehiyon. Kasi in the past nga, may mga pagkakataon sa nakaraan, yun daw mga portions po ng NFA rice, hindi po maganda yung quality, 'di ba? Yung kulay, tapos matigas. Hindi pwede yung porke mahirap na kababayan natin ang siyang bibili ng bigas at 20, okay na lang yan kahit hindi masyadong maganda. Hindi pwedeng ganun po. Para naman sa isang ekonomista na si Dr. Michael Batu, pagpapabango lang ang ginagawa ng kasalukuyang administrasyon sa paglalabas ito ng 20 pesos na bigas. Kaduda-duda rin daw kung bakit Visayas ang piniling pilot implementation 20 pesos na bigas ng gobyerno na kung tutuusin, maraming nagugutom at nangangailangan sa National Capital Region. Kaya posible anyang nire-repair lang daw ni Marcos Jr. ang mababang trust rating nito sa Visayas kahit doon ito pasisimulan. Dagdag pa ni Batu. Makikita natin yung disapproval at distrust rating ng ating Pangulo, si Bongbong Marcos Jr., makukumpara mo ito ng 2 buwan ng Pebrero at Marso nitong taon na ito. Makikita po natin na napakalaki po ng ibinaba ng trust rating at approval rating ng ating Presidente. In fact, sa disapproval, nag-increase po ito ng 29 points. At sa Visayas po at yung distrust naman tumaas din ito ng 29 points. So ang tanong dyan, bakit mahalaga yung Visayas region? Kung pagbabasehan daw kasi ang datos mula sa Commission on Election, mula sa 4 na rehiyon ay abot sa halos 14 million ang botante sa Visayas. Katumbas yan ng 20% sa kabuang registered voters sa buong bansa. So napakahalaga po niyang rehiyon na yan. Isa po yan sa mga rehiyon na kailangang maipanalo na kung sino mang na tumatakbo on a national level. So it's no surprise kung i-connecta natin dun sa disapproval rating at saka dun sa distrust rating at saka sa dami ng botante. It all makes sense now na kung bakit nila dyan ginagawa sa Visayas. Git niya, ang hakbang na ito ng administrasyon ay hindi para sa kapakanan ng mga Pilipino, kundi sa pansariling interes. Konektado pa rin po ito sa eleksyon. Kasi yung timing, makikita natin, 2.5 weeks na lang po ay mag-eleksyon na. Ni-roll out nila ito sa Visayas na kung saan maraming mga vote-rich provinces. At historically, makikita natin kapag ka nag-improve ang net satisfaction rating ng presidente, mahihila niya yung kanyang slate para manalo. Itong programa na ito sa pagro-roll out ng 20 pesos na bigas, I think it is all about politics. It's all about politics, mga kababayan, sabi ni Dr. Michael Bato, isang ekonomista, at kanya na po itong tinuligsa, mga kababayan, nga po itong move ngayon ng government at bakit po sa Visayas area lang at ang timing, mga kababayan, ang sabi ni Dr. Bato, yung timing kasi mag-i-election na or baka naman kasi nire-repair lang daw ng administration itong satisfaction or net satisfaction ratings po ni BBM dito sa Visayas areas ay bagsak, mga kababayan, kaya sabi niya baka nire-repair lang, mga kababayan. At dito naman po, mga kababayan, sa sinabi ni dating secretary ng Department of Agriculture na si Montemayor, mga kababayan, Leonardo Montemayor, sabi niya ay desperado itong move ng government, baka malugi itong gobyerno natin sa subsidy, mga kababayan, at hindi lang po ang gobyerno ang malugi, pati rin po itong mga magsasaka kasi babagsak ang presyo ng kanilang palay, mga kababayan, at baka tamarin nga po sila
sila at hindi na po sila magtanim ng palay. So yun po yung sabi ni dating Secretary Montemayor, no, mga kababayan. So kayo po mga kababayan, ano pong opinion nyo dito sa ginawa ngayon ng gobyerno, itong pag-implement nila ng 20 pesos na bigas? So hanggang kailan kaya ito mga kababayan na ma-implement nila? Forever na ba ito? Or hanggang dito lang kasi mag-i-election? Ayan, lalo na dito sa mga taga-Visayas areas mga kababayan. At sana umabot po ito doon sa Luzon. Lalo na po sa NCR, marami rin po doong nagugutom, no? Na mahal din po ang presyo doon ng bigas mga kababayan, no? Ayan, sana umabot po at maramdaman ito ng mga Pilipino, hindi lang sa Visayas area, pati sa Luzon at sa Mindanao mga kababayan, kasi lahat naman tayo kumakain po ng kanin, no? At hindi lamang po ang taga Visayas lang mga kababayan. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.